Proyekto Helmo. Ang kwentong ito ay tunay na karanasan ni Ada. Nagsimulang magkwento si Ada sa mga naging karanasan niya noong dekada 40 at 50. Hanggang sa mga panahong ito, buhay pa rin ang kwento ni Ada gawa ng nagpasalin-salin ito sa bibig ng mga taong nakakarinig ng kanyang kwento. Isa na nga si Lolo sa mga taong nagbahagi nito. Ayon pa sa kanya, kamag-anak umano namin ng mga tunay na magulang ni Ada. Si Ada ang bunso sa kanilang magkakapatid. 10 sila. Gawa ng napakarami nila at sobrang hirap ng buhay nun. Isang mabigat na pasya ang ginawa ng kanyang mga magulang. 2 buwan matapos maisilang ni Ada, ipinaampon nila ito sa mag-asawang dayo lamang sa lugar nila. Sa tinagal-tagal na umanong nagsasama ng mag-asawang yon, hindi sila binibiyayaan ng anak. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang pagnanais na magkaroon ng anak, kahit pa hindi nila ito kadugo. Sa katunayan ay sila pang lumapit sa mga magulang ni Ada at nakiusap sa mga yun na ampunin na lamang ang bata para hindi na nito maranasan ang hirap na nararanasan ng pamilya nito. Eksakto naman na nagkaroon noon ng malubhang sakit ang nanay ni Ada. Kaya naman kahit ayaw pa nila, ay napilitan na silang ipamigay ang batang yon. Nang mapas sa kamay na ng mag-asawang yun ang bata ay katakatakang bigla na lamang silang naglaho sa lugar na yon. Bagay na pinagsisiyan ng mga magulang ni Ada. Walang sino man ang nakakaalam kung saan nila dinala ang bata at kung saang lugar na sila lumipat. Mas lalo silang nagsisi nang may nakapagsabi sa kanila na yung mag-asawa pala na yon may lahing aswang. May iilan umano sa mga kabarangay nila ang nakasaksi ng pagpapalit anyo ng mag-asawa at ang di umano'y pagkain ng mga ito ng mga hilaw na karne. Inisip ng mga magulang ni Ada na marahil ay may ginawa na silang hindi maganda sa bata, lalo pat sa bawat barangay na mapagtanungan nila na pinanggalingan ng mag-asawang yon. Iisa lang ang sinasabi ng mga ito. May lahing aswang ang mag-asawang yon. Kaya naman madalas silang paalisin sa kung saang lugar man sila nakatira. Yun ang dahilan kung bakit palipat-lipat sila ng lugar na tinitirahan. Sa ilang taon nilang paghahanap kay Ada at sa mag-asawang tumangay sa kanya, unti-unti na silang nawalan ng pag-asa, kung saan inisip na lamang nila na hindi na nabubuhay sa mundong ito ang kanilang bunsong anak. Habang buhay nilang sinisisi ang kanilang sarili sa maling pasyang nagawa nila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, minahal at inaruga na mag-asawang yun si Ada. Itinuring nila itong parang tunay na anak. At habang lumalaki si Ada at nagkakaisip, wala siyang ibang kinilalang magulang kundi ang mga ito. Inakala niya noon na normal lamang ang mga nakikita niya sa mag-asawa. Ang paraan ng kanilang pamumuhay na naiiba sa mga pangkaraniwang tao. Noong 7 taong karawan ni Ada, ay doon na ipinagtapat sa kanya ng kanyang ina-inahan ang tunay na lahi ng kanilang kinabibilangan. Noong mga panahon na yon ay inakala ni Ada na katulad din siya ng mga ito. Kahit sa paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang na kinalakihan nun, na iba ang lahing pinagmulan niya sa lahi nila. Yun din ang unang pagkakataon na ipinakita ng mag-asawa ang tunay nilang anyo. Sa harapan ni Ada, ay unti-unti silang nagpalit ng anyo nun. Namilog ang mga mata ng bata nang makita ang pagsulpot ng 2 malalaking pakpak sa likuran ng mga yon.
maging ang pagtubo ng dalawang matutulis na pangil sa kanilang bibig at ang pagsulpot ng mga makakapal na balahibo sa kanilang balat ay labis na ikinagulat ni Ada. Buong akala nila ay matatakot si Ada sa nasaksihan nito pero imbis na takot ang maramdaman niya, labis itong namangha. Tumalon-talon pa siya sa tuwa at niyakap ang mga kinilalang magulang. Hiniling pa niya sa mga yon na kung maaari ilipad siya ng mga ito at ipasyal sa impapawid. Ikinatuwa nila yon at sa unang pagkakataon, lumipad sila sa gitna ng dilim hindi para maghanap ng mabibiktima at makakain, kundi para tuparin ang munting hiling ng kanilang anak-anakan. Masayang-masaya si Ada ng mga sandaling yon, habang pinakikiramdaman ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang murang balat. Naisip niya na tulad ng kanyang nanay at tatay, ay nais din niyang magkaroon ng pakpak at lumipad tulad ng ginagawa nila. Nang tuluyan ng lumitaw ang bilog at maliwanag ng buwan, ay inihatid na nila si Ada sa kanilang bahay. Binilinan nila ito na matulog na sa kanyang kwarto. Nang makapasok na ito sa kanyang silid ay sumilip pa siya sa bintana para pagmasdan ng kanyang nanay at tatay na nooy lumilipad papalayo. Sa bawat araw, buwan at taon na lumilipas, mas lalong tumitindi ang pagnanais ni Ada na maging kagaya ng kanyang nanay at tatay. Isang araw, habang nasa pagkainan sila, naitanong niya sa kanyang mga kinikilalang mga magulang kung bakit sa tuwing kakain sila, nakahiwalay yung pagkain na para sa kanya. Puro mga kanin, gulay, at nilutong karne ng baboy at baka ang ipinapakain sa kanya. Samantalang iba naman ang kinakain ng mga yon. Hindi sila kumakain ng kanin, bagkus tanging mga karne na hilaw ang kinakain nila. Kung iluluto man nila ang mga yon ay pakukuluan lamang nila ito saglit. Pagkatapos ay hahanguin na nila. Simulang magkaisip si Ada ay napapansin na niya ang kaibahan ng mga pagkain na kinakain niya kumpara sa kinakain ng mga yon. Gawa ng hindi kaagad nakasagot ang mag-asawa, ay bigla na lamang naisip ni Ada na dumampot ng isa sa mga karneng kinakain ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay dali-dali niya itong sinubo. Hindi niya maatim ang lasa nito kaya naman nailuwa niya yon. Lasang-lasa niya yung lansa ng karne at ang kakaibang amoy ng dugo. Bakit mo naman kinain yan? Sinabi nang hindi ka pwedeng kumain ng mga pagkain na kinakain namin eh. Pabulyaw na sabi ng kanyang nanay Melba. Yun ang unang pagkakataon na napagtaasan siya nito ng boses. Anak, balibatiktarin mo man ang mundo. Hindi mababago na tao ka at mga aswang naman kami. Hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na ginagawa namin. Sabat ng kanyang tatay Doring. Umiiyak na si Ada ng mga oras na yun. Pilit niyang sinasabi na nais niyang maging kalahi nila. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na isa lamang siyang ampon at hindi niya kadugo ang kanyang nanay Melba at tatay Doring. Simula nang magkamuwang siya ay pinagtapat nila yun sa kanya. Pero sa kabila nun, pinapangarap pa rin niyang maging katulad ng mga magulang na kinagisnan niya. Halos magmaniklod siya sa pagmamakaawa na hawaan siya sa pagiging aswang pero ayaw pumayag ni Melba at Doring. Hindi umano nila gusto na matulad ito sa kanila. Maging mamamatay tao, alang-alang sa kanilang kumakalam na sikmura. Hindi rin nila gustong kamuhian siya at katakutan ng mga tao tulad ng mga ginagawa ng mga yon sa kanila. Yun lamang umano ang paraan para protektahan siya ng mga yon. Isang gabi, hindi makatulog si Ada. Umiisip siya ng paraan kung paano niya mapapayag ang kanyang nanay at tatay na hawaan siya sa pagiging aswang.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kanilang bodega. Dahan-dahan ang ginawa niyang paghakbang para hindi siya mapansin ng dalawang katakot-takot na nilalang na nasa loob ng bodega noon. Sumilip siya sa maliit na bintana at pinagmasdan ang ginagawa ng kanyang nanay at tatay na noon ay nasaan yung aswang. Isang bangkay ng batang lalaki ang nakita niyang nakahandusay roon. Habang nasa tabi naman ito, ang kanyang mga magulang. Pinagtutulungan nilang himayin ang laman loob ng bata. Ginilitan din nila ang leeg nito gamit ang kanilang matutulis na kuko. Naglagay sila ng mangkok sa tapat ng leeg na may sugat at hinayaang tumulo roon ang sariwang dugo ng bata. Nang mapuno ng dugo ang mangkok ay hinigop ni Melba ang kalahati at ang natira ay ininom naman ni Doring. Nang mailabas na nilang lahat ng laman loob nito, ay sunod nilang pinira-piraso ang katawan gamit ang malalaking tabak na karaniwang ginagamit ng mga matador sa palengke. Pagkatapos noon ay isinilid na nila sa lalagayan ang mga karning yon at saka iniimbak at gagawing pagkain sa loob ng ilang araw. Nang muli nang nakapagpalitan niyo ang kanyang mga magulang, bumalik na siya sa kwarto. Hinayaan muna niyang makabalik ang mga yon sa kanilang kwarto at makatulog bago niya gawin ang ideyang pumasok sa isipan niya. Nang masiguro niyang tulog na ang mga yon, dahan-dahan siyang lumabas. Nagtungo sa imbakan nila ng karne. Kinuha niya ang laman loob na nakatira doon o nakatabi doon. Pikit mata niyang nilantakan. Hindi niya alintana ang malansang lasa nito at kakaibang amoy na malayong malayo sa mga nakasanayan niyang kainin. Nais niya itong ubusin sa pag-aakalang kapag nakakain na siya ng karne ng tao, ay magiging katulad na siya ng kanyang nanay at tatay. Nagkalat ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, habang pilit pa rin nilululok ang mga nginunguya niyang karne noon. Ramdam na niya na halos bumaliktad na ang kanyang simura pero pinipigilan niyang isuka ang mga kinain niya. Nasa ganoong ayos siya nang makita siya ng kanyang nanay at tatay. Sa gulat nila ay mabilis nila siyang pinapasok sa loob ng bahay. Muli na naman siyang pinagalitan ng mga ito at sinabihang kalimutan na ang pangarap nitong matulad sa kanila. Nagmakaawa siya sa mga yon. Nasalinan na siya ng pagiging aswang. Pero tanging pagtanggi lamang ang naging sagot ng mag-asawa. Paulit-ulit nilang sinasabi na ayaw nilang dumating ang araw na tutugisin siya ng mga tao at walang awang papatayin, tulad ng ginawa nila sa iba pa nilang kamag-anakang aswang. Dahil sa paliwanag na yon, hindi na muli pang nagpumilit si Ada na maging katulad nila. Ipinangako niya sa mga yon na kailanman ay hindi magbabago ang pagmamahal niya sa mga yon sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lahi. Namuhay si Ada tulad ng isang normal na tao. Pinag-aral siya ni Melba at Doring hanggang sa makapagtapos ito ng kolehiyo. Sa kabila ng pagiging aswang nila, hindi kailanman nila pinabayaan si Ada. Minahal nila ang kanilang ampon na higit pa sa isang tunay na anak. Nang sumapit ang ika-23 kaarawan ni Ada, nagpaalam sa kanya sina Melba at Doring na mga ngaso lamang na mga hayop na ihahanda nila sa kaarawan nito. Pero sa kanilang pagbalik sa bahay nila, ay puno na sila ng malalalim na sugat at nag-aagaw buhay na. Ayon sa kanila, natsyempuan umano sila ng mga manunugis ng aswang na may kasama pang antingero. Halos madurog ang puso ni Ada nang makita ang naging kalagayan ng kanyang mga kinilalang magulang.
Habang naghihingalo ang mga yon, nagawa pa nilang sabihin ang mga tunay na pangalan ng mga tunay na magulang nito. Maging ang eksaktong lugar na tinitirahan ng mga yon. Napag-alaman niya na sa kabilang barangay lamang nakatira ang kanyang tunay na magulang. Halos magkasabay na pumanaw sa mismong harapan niya ang mga nilalang na nagmalasakit at naparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ilang minuto lang matapos nilang pumanaw, ay bigla na lamang may lumabas na kulay itim na bato sa bibig ni Melba. Kusa yung nalaglag sa sahig kung saan siya nakahandusay. Na makita yun ni Ada, dali-dali niya itong pinulot at tinitigan. Alam niyang kapag nilulun niya ang batong yon, ay panibagong lahi ng mga aswang ang uusbong. Nang isusubo niya na yon, tila umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang boses ni Melba at Doring. Naalala niya ang mga panahong pilit sinasabi sa kanya ng mga yon na kahit anong mangyari ay hindi sila papayag na maging isa siyang aswang. Wala na siyang ibang nagawa kundi titigan ng batong yon habang hinahayaang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, may dumating na mag-asawa sa bahay ni Ada. Nagpakilala yung babae sa pangalang Merna na hindi umano'y bunsong kapatid ni Melba. Ipinakilala rin ito ang kanyang kasamang lalaki na si Pancho, na ayon sa kanya, asawa niya. Minsan nang naikwento sa kanya ni Melba na meron itong kapatid na nagngangalang Mirna. Dahil doon ay hindi na nagdalawang isip si Ada, napatuloy nito, lalo pat malaki ang pagkakahawig nito kay Melba. Na makapasok ang mga ito sa bahay, ay kaagad na ikinuwento ni Ada ang sinapit ng kanyang nanay at tatay sa kamay ng mga antingero. Nakita niyang nagkatinginan na mag-asawa at para bang hindi man lamang sila nalungkot sa sinapit ni Melba at Doring. Blanko lamang ang naging ekspresyon nila. Tila ba sanay na silang nakakarinig na may nalalaga sa kanilang lahi. Maya-maya'y nagsalita si Mirna at sinabing kailangan na naman nilang magparami ng lahi nun. Matapos nitong sinabi, tinitigan niya si Ada. Gayun na lang ang pagkagulat ni Ada nang alukin siya nito na gawing kalahi nila. Hindi siya makasagot gawa ng nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ang alok ng mga yon. Nung nabubuhay pa ang kanyang kinilalang magulang, ay wala siyang hinangad kundi maging katulad nila, pero nang mawala na ang mga yon, tila ba nawala na rin ang pangarap niyang yon. Humingi siya ng konting oras sa dalawa at sinabing pag-iisipan umano niya ang alok nito. Namilog at nanlisik ang mga mata ni Mirna at isang matalim na titig ang ipinukol nito sa kanya. Mariin niyang sinabi ang mga katagang, kapag naging aswang ka na tulad namin, maipaghihiganti mo na ang pagkamatay ni Melba at Doring. Alam ni Ada na may punto ang sinabi ni Mirna. Pero alam din niya na kung nabubuhay lamang si Melba, ay hindi nito na naisin ang mga ganong bagay. Hindi kailanman naghiganti ang mga yon kahit pa sa harapan mismo nila pinatay ang mga iba nilang mahal sa buhay. Wala silang ibang ginawa kundi umiwas sa mga tao. Hindi kailanman nila nabanggit ang salitang paghihiganti. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya sa dalawang panauhin. Mabigat ang loob niya sa mga ito. At tila ba nakakaramdam siya ng takot sa presensya ng mga yon. Alam niyang tulad ni Melba at Doring, mga aswang din sila. Pero pakiwari niya'y sila yung mga uri ng aswang na hayok na hayok sa laman ng tao.
Natigilan siya sa kanyang malalim na pag-iisip nang biglang magsalita ang asawa ni Myrna. Mukhang wala tayong mapapala sa babaeng to. Ewan ko ba sa ate mo? Bakit naisipan nilang mag-ampon ng hindi natin kalahi? Isang walang silbi. Hindi niya nagustuhan ang naging tabas ng dila ng lalaking yon. Kaya naman lalong nabuo ang pasya niya na kahit kailan ay hindi siya papayag na masalinan ng mga yon ng kanilang pagiging aswang. Malakas at madiin niyang sinabi sa mga ito na nakapagpasya na siya. Hindi siya papayag na maging kalahi nila. Nang marinig yun ng mag-asawa, ay bigla na lamang namula at nanlisik ang mga mata nila. Napaatras siya nang biglang magbago ang anyo ng mga yon. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang sinugod. Sinabi pa nila na siya na lamang umano ang gagawin nilang hapunan. Dahil ilang araw na rin silang hindi nakakatikim ng karne ng tao. Wala siyang ibang nagawa kundi sumigaw at umiyak. Lalo na nung nararamdaman na niya na bumabaon sa balat niya ang matatalas na kuko ng mga yon. Mabuti na lamang at biglang dumating ang mga manunugis at mga antingero. Napalihim palang sumunod kina Myrna. Ilang araw na pala nilang minamanmanan sina Myrna at ang asawa nito. Mabuti na lamang at may nakapagsabi na nagtungo ang mga yon sa bahay sa pusod ng bundok. Ang bahay kung saan nakatira si Ada. Matagumpay nilang natugis ang dalawang nilalang. Kitang-kita ni Ada kung paano nila pinatay ang mga yon sa pamamagitan ng mga tansong tabak at mga usal na orasyon. Matapos yon, ay iniligtas nila si Ada at sinabas sa bayan. Habang nasa daan sila, ay nagsimula ng magkwento si Ada tungkol sa pagkatao ng mga nagpalaki sa kanya. Ikinuwento niya kung paano siya minahal ng mga ito at pinanatili sa pagiging tao. Nagpakamagulang sila sa kanya sa kabila ng kaibahan ng kanilang lahi. Laking gulat niya nang bigla na lamang siyang yakapin ng isang matandang manunugis na kasama ng mga antingerong yon. Nagpakilala yon sa kanya at sinabi nito ang buo niyang pangalan. Naluha na lamang si Ada nang marinig ang pangalang yon. Yun ang pangalan ng kanyang tunay na ama na binanggit sa kanya ni Melba bago ito pumanaw. Isinama siya nito sa kanyang bahay kung saan ipinakita niyang nag-iisang litrato ng kanyang tunay na ina na matagal nang pumanaw dahil sa karamdaman. Humingi ito ng tawad kay Ada dahil sa pasyang pagpapaampun dito. Ipinaliwanag na rin niya ang dahilan kung bakit nila yun nagawa. Naintindihan naman ni Ada yon. Hindi na rin naman siya nagalit dahil wala siyang pinagsisiyan na naging magulang niya ang mga aswang. Nadaig pa ang tao kung magmahal ng anak. Kahit kaninong kamag-anak ni Ada, ay ibinida niya ang mga kinalakiang magulang. Hindi rin niya itinago ang tunay na pagkatao ng mga yon. Lahat ng mga naging karanasan niya, kasama sina Melba at Toring, ay masaya niyang ikinuwento sa mga ito. Taas noo at walang bahid ng pagsisisi.